Mag-ingat po tayo sa mga nagpapakilalang sugo at santo at sa mga ipinipresenta nilang himala. Sa dinami-dami kasi ng mga akala natin milagro, iilan lang ang kinikilala ng Vatican. Ang akala kasi nating madalas na himala, pwedeng gawa-gawa. Ang dancing sun ng Agoo. Lumuluhang imahe ng Birhen sa Malabon. Ang milagrosong langis na dumadaloy sa katawan ng Santo Niño de Providencia. At sumasayaw at nagbabasketball na Nazareno. Ang pinakahuli, ang tumatagas na tubig mula sa kawayan na di umano'y nakakagamot. Wala mang malinaw na paliwanag, lahat ng mga pinangyarihan nito, dinumog ng tao, umaasang tunay silang mga himala o milagro. Si Professor Jerry Lanuza, sociologist ng UP, madali raw maniwala ang mga Pilipino sa mga himala. Likas daw kasi tayong relihiyoso at sa dami ng mga problemang hinaharap, naghahanap ng makakapitan sa oras ng kagipitan. So, ang ibig sabihin nito, naghahanap yung mga tao ng parang tagapagligtas. Kasi ilang taon na rin sila, ilang siglo sila naghihintay ng magtatawid sa kanila, sa kahirapan. So, kumakapit sila dito. Ang sabi nga ni Marx, religion is the opium of the people. Pero alam nyo bang sa dinami-dami ng mga nagsulputang di manoy milagro sa Pilipinas, ni isa wala pang napapatunayang totoo. Ang Commission on Visions and Phenomenon ang inatasan na mag-imbestiga sa mga napapabalitang kababalaghan. Binubuo ito ng mga theologists, psychiatrists, psychologists at pathologists. Upang matukoy natin na ito'y isang miracle o hindi, ay dapat magkaroon ng isang ugnayan ng objective happening o yung tinatawag na kung may nangyayaring kababalaghan and also divine power. Malungkot pero totoo, marami ang mga oportunista. Posible yung na-manipulate yung luha na yon. Maaring nature, ang uring kahoy na ginagamit. Maaring induced, may taong naglagay mismo which have a different purpose. May layunin siya, bakit inilagay niya doon. O kaya yung weather ang isang elemento na siyang nagbibigay ng liquid doon sa kahoy na iyon o yung statua. Kaya inimbestigahan namin yon. Yung mga material na ginamit. Sa pamamagitan ng special effects, ipapakita ni Tony Gapo kung paano madaling napipeke ang pagpapaluha sa mga imahen. Susubukan niyang paiyakin ang figurine na gawa sa resin at fiberglass. Karaniwan, ganito rin ang materyales ng mga imahen. Kasi ako, religious din ako. Mahirap na sabihin na hindi totoo yan. Hindi ano yan. Tsaka wala pa naman unless nakita ko na may ginagawa nga silang kalokohan. Una, binutas ang ilalim ng figurine. Binarena ang gilid na bahagi ng mata kung saan palalabasin ang luha. Idinikit ang maliit na tubo kung saan padadaluyin ang luha. Since hindi naman natin kailangan nga yung malakas na pressure, eto lang mismo pwede nang gamitin. Ayan. Para mas makatotohanan. Diba yung mga lumuluhang dugo? Oo. Yung iba nga, dugo nga. Oo. Kasi masyadong clear yung pwede natin kulayan ng konti yung tubig. Para mag-darken ng konti. Mas re-registro siya pag dumaan dun sa Ilang sandali lang, parang himala. Sinubukan rin niyang gumamit ng props na dugo. Actually, hindi naman siya ganun kahirap. Pag nakuha mo yung idea, kahit naman siguro sino kayang gawin. Kailangan lang magaling ka magtago. Mandaya. Yun eh. Bakit pa nga ba tayo maghahanap ng grandiosong himala?
Hindi ba't ang bawat pagsikat ng araw, pag-iyak ng sanggol at pagmamahal na ibinibigay ng iba sa atin, sapat nang maituturing na mga himala?